Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Merry Christmas po sa inyong lahat. Nakarinig na ba kayo ng mga salitang ginagamit ng mga kabataan ngayon? Ako po, marami akong narinig ng mga salita na ginagamit ng kabataan na halo po ang aking nararamdaman. Natutuwa na nanghihinayang. Natutuwa kasi namamanghang ako kung paano itong salitang alam natin o bokabularyo ay ginagamit nila sa ibang pamamaraan o kapag ginamit nila, ito ay iba na ang kahulugan. At nalulungkot kasi yung salitang ginagamit nila ngayon ay naiiba ng kahulugan. Nakakalungkot to kasi sapagkat hindi na nauunawaan o naiintindihan ng kabataan o ng ibang tao yung totoong kahulugan ng salita. O kaya naman, ang nakakalungkot pa dito ay nagkakaroon ng miscommunication, ng hindi pagkakaintindihan, ng dahil iba ang kahulugan pero iisa ang salitang ginamit. Mga kapatid, ngayong araw ng kapanganakan ng Panginoon, ang mensahe ay tungkol sa salita ng Diyos na nagkatawang tao. Pero yung salitang ito ay hindi yung pabago-bago ng kahulugan. Ang salitang binigkas ng Diyos ay constant and eternal. At ang salitang ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Words are powerful. They either break or make other people. But then Jesus was sent or came into our world not just a spoken word, but He is a word in action. He makes, He creates. Mga kapatid, sa mundo natin ngayon, there are broken relationships, misunderstandings, o yung mga nag-aaway-away kasi po hindi nagkakaunawaan o kaya naman mali yung pakikiusap, mali yung mensahe, kaya hindi po nagkakaintindihan. And so, communication is very important in relationship. And when relationship is broken, communication is the tool so that it can be fixed. At ganito po inayos ng Diyos ang ating broken relationship with Him. God fixed our broken relationship with Him not only by communicating, by giving meaning, but He communicated His Son to us. And so, through this Word, who communicated the love and mercy of God, and who is love and mercy in Himself, God fixed our broken relationship with Him. Kaya po sana sa pagdiriwang natin ng Paskong ito, makita natin na ang lahat ng mga nasirang ugnayan o relasyon ay maayos lamang kung tayo ay mag-uusap-usap ng masinsinan, kung nais nating magkaayos,
then let us communicate. And our words of communication must be love, mercy, and forgiveness. At kapag ginawa natin ito ang pinakamagandang Christmas na pwede nating gawin sa ating kapwa-tao at sa ating sarili. When we want to fix our broken relationships because we want to communicate, our broken relationships can be fixed only when we communicate in a healthy way. Healthy communication means I talk and the other listens, and then the other talks and I listen. And when we listen, love, mercy, and forgiveness must be our basis, our ground in communicating. Tapos sana ito yung ating maging regalo sa ating Panginoon ngayong Pasko. Ang ayusin din natin ang ating mga nasirang ugnayan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ating mga nakaaway, nasaktan, o nakasakit sa atin. Ang huli po sabi natin, God communicated to us through the Word who became flesh. At yung Word na to, ang ating Panginoon, ay ang salitang malumanay, salitang ng pag-ibig, awa, at pagpapatawad. Kaya hamon din sa ating ngayong Pasko, mag-ingat-ingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Pag-isipan nating mabuti, yung mga salitang binibitawan ba natin nakakatulong o nakakasama sa ating kapwa-tao. Yung mga salitang binibitawan ba natin ay nakakapagbigay ng kalakasan sa ating kapwa-tao, nakakapagpabago, nakaka-inspire, o baka nakakasira sa ating kapwa-tao. Marami sa atin kasi ngayon takles, bumubitaw ng salita, pero hindi pinag-iisipan ng mabuti, at hindi natin alam, nakakasakit, nakakasira na pala tayo ng ating kapwa-tao. May our word, like Jesus, also be words of healing, words of love, words of mercy, words of forgiveness. And may our word become instrument of fixing our broken relationship with other people. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Merry Christmas po sa inyong lahat. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.